Samantala sa likod po ng masayang Pasko at bagong taon sa Pilipinas, may mga kababayan po tayong OFWs na piniling magsakripisyo mag-isa sa ibang bansa para sa kanilang pamilya ngayong holidays. Pakinggan po natin ang kwento ng isang OFW na nakikipagsapalaran sa ibayong dagat at kung paano niya nilalabanan ang lungkot na malayo sa kanyang pamilya. Makakapaningin po natin live from Japan si Rail Anduyo, Travel Rail. Magandang umaga, Rail. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Magandang umaga sa lahat, lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Alam namin na mahirap pang mag-celebrate ng holidays, away from your family. Pero kamusta ang iyong naging Pasko dyan? Paano mo ito sinelebrate at paano mo naman planong salubungin ang bagong taon kahit mag-isa? Second year ko na po dito sa Japan. Usually po sa Japan, hindi po talaga nagse-celebrate ng Christmas. So may pasok po kami noong 25. And ngayong New Year, siguro dito lang sa bahay. Nagtrabaho ka nung Pasko. What do you do there? Isa po akong ALT, Assistant Language Teacher dito sa Japan. So, nung 25, since holiday break na siya ng mga bata sa mga teachers, hindi pa siya holiday break. So, kami naman ay may ginagawang mga activity planning para sa next school year and yun, checking sa mga reports. Well, nakailang Pasko ka na ba dyan? At ano yung pinaka-namimiss ninyo sa Pasko at bagong taon dito sa Pilipinas? Ako po ay 7 years na OFW, 5 years po ako sa Thailand, and 2 years po. Second year ko na po na nag-celebrate ng Pasko dito sa Japan. Ang na-miss ko po, siguro yung kasama ko yung pamilya ko. Kasi sa 7 years ko po na nasa ibang bansa, palagi po akong wala during Pasko po. Okay, 7 taon na rin siya sa abroad, And taga saan ka ba dito sa Pilipinas? At saka, sino in particular yung pamilya na iyong namimiss dito, yung iniwanan mo bago ka mag-abroad? Ako po ay taga Baganga, Davao Oriental. Davao. So, medyo nasa pinakadulong south kami ng Pilipinas. So, miss ko talaga yung family ko. And yun, kasi every time pag may Pasko, may handaan po talaga kami sa bahay since birthday din po yan ng kapatid ko. Yun. Okay. Well, 7 years na, no? Paano ka nakapag-adapt na dyan? Nasanay ka na ba na tuwing Pasko, ganyan talaga yung sitwasyon mo? O meron kang ginagawang medyo kakaiba para naman ma-celebrate yung Pasko? Lalo na ngayon, meron na mga online, pwede nang ang tawag dito, online yung inyong Noche Buena. Oo. Siguro kasi sa Japan, ang Christmas is usually bumibili sila ng KFC. Parang naging tradition na yung fried chicken during Christmas dito. So, yun, parang ginaya ko na lang din, bumili ako ng sarili kong KFC and nag-celebrate dito sa bahay and tumawag sa family ko. So, after ng simbang gabi, kasi may simbang gabi sa atin, tapos may simbang gabi din dito, may Catholic Church dito sa Japan, kung saan ako nakatira. So yun, nag-video call ako sa family ko and at the same time, sabay kaming kumain during Christmas dinner. Ilan ba yung iyong mga kapatid? Ako po ay may 4 na kapatid. 4 na kapatid. Tapos pang ilan ka? And lahat ba ng mga kapatid mo nandito sa Pilipinas, ikaw lang ang nag-abroad? Yung apat po yung kapatid ko. Ako po yung bunso. So yung dalawa ko pong kapatid, dati po silang OFW. Tapos ako na lang po ngayon ang naging OFW sa amin. So siya na lang yung nasa ibang bansa, no? Pero ikaw ba nireregaluhan mo lahat ng mga kaibigan mo na nandito at kapamilya mo dito sa Pilipinas? At paano mo pinapadala to? Before Christmas o... may balikbayan box ba? May balikbayan box pang hinahanda ka? Siguro naging practical lang sa buhay this time. So, kung ano lang yung kailangan, kung ano lang yung gusto, yun lang din muna. Sa ngayon, kasi masyadong mahirap ang buhay sa Pilipinas. So, kailangan maging practical.
Oh, but you Wise also... budgeting. But in the long run, anong plano mo ba? To be back here in the Philippines for good? Or do you wanna stay abroad? At saka pabalik-balik na lang dito sa Pilipinas? Ano ba yung long-term plans mo? Actually, hindi ko pa po talaga siya alam kung ano yung maging after ko dito sa Japan. Kasi under po ako ng Japan Exchange Teaching Program under ng government. So, hindi ko pa po siya na hindi ko pa alam kung saan ako after. Pero of course, ang plan ko talaga is to stay kung as much as possible kung may makita kong opportunity dito kasi iba din talaga yung iba din talaga yung kung ano yung maging sahod mo dito na mapadala mo sa Pilipinas kasama na mai-share mo sa family mo. Okay, bilang panghuli, meron ka bang advice sa mga kapwa mo OFWs na medyo may struggle ngayon mentally dahil sa kalungkutan at alam mo naman, festive season to, tapos wala sila sa Pilipinas. Anong iyong mapapayo sa mga kapwa mo Pilipino sa abroad? Siguro para sa lahat ng mga OFW kahit sa ibang bansa or kahit dito sa Japan, magpakatatag sa sarili at habaan ng pasensya kasi minsan ang naging struggle ng mga OFW dito sa ibang bansa is masyadong ini-embrace yung kalungkutan. Siguro, parte na kasi yan ng pamumuhay ng isang OFW sa ibang bansa, ang kalungkutan. Ang gawin na lang siguro natin is, yun, labanan yung kalungkutan at gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. Yun, kasi deserve mo din maging happy. Wow. Thank you so much, Riel. At para po sa lahat ng OFWs na mag-isa ngayong nagdaang Pasko at darating na bagong taon, well, hindi naman po kayo nag-iisa. Ang bawat sakripisyo po ninyo ay may katumbas na pagmamahal para sa pamilya naghihintay sa inyo dito sa Pilipinas. Riel, Happy New Year sa iyo dyan sa Happy New Japan! Year!